Dadalhin tayo ng ating kaso ngayon sa lungsod ng Pattaya, Thailand, kung saan nakatira ang babaeng nagngangalang Montira. Ipinanganak noong 1992, nagtapos siya sa Pattaya City University na may degree sa economics. Lumaki siya sa isang maliit na pamilya at kahit na ang kanyang buhay ay puno ng ups and downs, siya ay palaging malayaw ngunit disiplinado. Maraming tao na ang tingin sa kanya ay isang klase na babae na may mahusay na balanse ng alindog at biyaya. Makatapos ng kolehiyo noong 2015, nagtrabaho si Montira bilang admin sa isang kumpanya ng electronics. Ngunit makalipas ang isang taon, lumipat siya sa isang bagong trabaho sa isang pribadong bangko kung saan siya nagtrabaho ng mahabang panahon. Si Montira ay well-connected at nagkaroon ng maraming kaibigan mula sa kolehiyo, sa bangko at maging sa dati niyang opisina. Siya ay may reputasyon sa pagiging party girl. Laging ang buhay ng party at sentro ng atensyon, lalo na pagdating sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Araw-araw mahilig lumabas si Montira sa inuman at tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakaganda niya at natural na maraming lalaki ang naaakit sa kanya. Ang ilan sa kanila ay nahulog pa nga sa kanya sa sandaling magkakilala sila. Si Montira ay malambing, palakaibigan at tapat. Siya ay may magilyong personalidad na nagpapagaan ng loob sa mga tao. Ngunit ang parehong personalidad na yon kung minsan ay humahantong sa mga taong mapagkamala ng kanyang mga intensyon. Iniisip nila na nagpapapansin o interesado sa kanila si Montira. Ngunit para sa dalaga, karamihan sa kanila ay kaibigan lang talaga ang tingin niya. Gayunpaman, mayroong isang lalaki na nag-stand out, si Bondi. Isa siyang priority customer sa pinagtatrabahuan ni Montira at agad silang nagkalapit. Madalas silang magsama, kumakain sa labas, nanunood ng sine, umiinom at pati na rin ang magbiyahe sa labas ng bayan. Noong 2017, nagsimula silang mag-date. Palaging binibigyan ni Bondi si Montira ng mga regalo, pera para sa pamimili, merienda at anumang bagay na gusto niya. Hindi naman tinatanggihan ni Montira sa tuwing may binibili si Bondi sa kanya. Umaaliwalas ang mukha ng dalaga sa kaligayahan sa tuwing may natatanggap galing kay Bondi. Pero sa di malamang dahilan, biglang nawala si Bondi. Tumigil ito sa pagsagot sa mga tawag ni Montira at nang pumunta si Montira sa bahay niya, sinabi sa kanya ng kasambahay na wala si Bondi. Nakablock din ng kanyang numero at hindi niya ito makontak. Nalilito at nasasaktan, sinubukan ni Montira na malaman kung ano ang nangyari. Pagkatapos, isang matalik na kaibigan ni Bondi na si Patra, na kaibigan din ni Montira ang lumapit sa kanya at sinabi sa dalaga kung ano ang nangyayari. Ayon kay Patra, naghahanap umano si Bondi ng mapapangasawang hindi pera ang habol sa kanya. Pagkatapos ng 3 months na pakikipag-date, ang tanging inaalala lang umano ni Montira ay pera, pamimili at material na mga bagay. Binanggit pa umano ni Bondi kay Montira ang mga planong magpakasal sa Paris at binanggit din ang tungkol sa isang malaking dowry. Ngunit naramdaman ni Bondi na hindi nagpakita si Montira ng anumang interes sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na nahihirapan ng breast cancer. Sinabi ni Patra kay Montira na gusto ni Bondi na putulin na ang mga bagay-bagay sa pagitan nila dahil pakiramdam nito ay walang pakialam si Montira sa kanyang pamilya o sa kanyang mga personal na pakikibaka. Galit na galit si Montira nang marinig niya ito. Hindi siya materialistic, ngunit paano niya tatanggihan ang pera at ang mga regalo na patuloy nitong inaalok sa kanya. Kung tatanggihan niya ang mga yon, nag-aalala siya na baka isipin ni Bondi na bastos siya o walang galang. Kung bakit hindi siya nagtanong tungkol sa kalagayan ng ina ni Bondi, paliwanag ni Montira na nais niyang bigyan si Bondi ng kapayapaan ng isip. Alam niya kung gaano ito kahirap para sa nobyo at ang pakikipag-usap dito tungkol sa mas magaan na mga paksa ay ang kanyang paraan ng pagtulong na makapag-relax ito at hindi gaanong tumuon sa stress ng kanyang buhay. Naisip ni Montira na kung mapapanatili niyang distracted at masaya si Bondi, kahit papaano ay makakabawas ito ng kaunting bigat sa kanyang mga balikat. Kaya't pagkatapos ng lahat, nagpasya si Montira na harapin si Bondi sa kanyang opisina. Ayaw niyang tinatawag siyang mukhang pera at galit na galit siya na nakipag-ihiwalay ito sa kanya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Sa halip
na maging direkta sa kanya. Sinabi niya kay Bondi na ibabalik niya ang bawat regalong ibinigay nito sa kanya. Tinawag niya ring duwag si Bondi, kusa nitong ibinigay sa kanya ang lahat ng mga regalo. Pero pagkatapos ihihiwalayan siya, saka ipagkakalat sa lahat na isa siyang masamang tao. Hindi rin kinaya ni Montera na kung umasta si Bondi, akala nito siya na yung pinakamayamang lalaki sa mundo. Sinabi ni Montera kay Bondi na marami pang mayayamang lalaki ang humahabol sa kanya. Nag-aalok pa nga sa kanya ng pera, kaya hindi niya kailangang tiisin ang mga kalukuhang ito ni Bondi. Sinabi niya rito na hindi niya habol ang pera nito at pagod na rin siyang tratuhin ng ganon. Matapos ang buong sitwasyon nila ni Bondi, nagsimulang kumalat ang chismis tungkol kay Montera. Sabi ng mga tao gusto lang ni Montera na makasama ang mga lalaki para sa kanilang pera. Marami na siyang tinanggihang mga lalaki noon at inakala ng mga tao na ito ay dahil sa mahihirap sila. Ang usap-usapang ito ang talagang ikinadidismaya ni Montera. Sa pagtatapos ng 2019, nakilala ni Montera ang isang lalaking nagngangalang Raiden sa pamamagitan ng kanyang amo. Mas matanda ito sa kanya ng 4 na taon at nagtatrabaho sa isang garment company sa Pattaya. Ang ama ni Raiden na si Natapong ay may sariling share sa kumpanya at mayroon ding negosyong nagbebenta ng mga accessories ng sasakyan at mabibigat ng mga gulong. May kaya ang pamilya ni Raiden. Ang kanyang ama ay may 6 na malalaking bahay at biyudo na rin ito. Si Raiden ay malapit sa kanyang pamilya at may magandang reputasyon bilang isang masipag na tao. Naging malapit sina Montera at Raiden sa paglipas ng panahon. Talagang gusto ni Raiden ang down-to-earth personality ni Montera at kung gaano siya kadaling kausap. Noong December 2018, pagkatapos lamang ng isang buwang pagkakakilala, nagpunta sila sa Ballet, Bangkok at Tokyo. At sa unang bahagi ng 2019, opisyal na silang magkasintahan. Nagsimula pa nga silang magplano ng kasal para sa mid-2020. Pero syempre binago ng pandemic ang lahat. Kahit na nakilala na nila ang mga pamilya ng isa't isa at lahat ay sumusuporta, kailangan pa rin nilang i-hold ang kanilang mga plano sa kasal. Sa pagtatapos ng 2020, hindi napigilan ni Montera na bumalik sa kanyang dating gawin na pagpaparty. Ilang beses siyang lumabas sa mga nightclub sa Pattaya kahit na mayroon pa rin mga restrictions dahil sa pandemya. Matagal na siyang nakakulong sa bahay at ang tuksong magpakawala ay sadyang napakalakas. Pero may mga usap-usapan na nakikipagkita pa raw si Montera sa ibang mga lalaki kahit engaged na siya kay Raiden. Ang malala, alam ng mga lalaking ito na engaged na siya pero nakikipag-hangout pa rin sila sa kanya. Nang itanong ito ni Patra kay Montera, ipinagkipit balikat niya lamang ito. Sinabi ni Montera sa kanya na gusto niyang tamasahin ang kanyang huling kalayaan bago ang kasal. Nais niyang gawin ang mga bagay na hindi na niya magagawa kapag siya ay kasal na. Sa kalaunan, sina Montera at Raiden ay nagpakasal sa isang semi-private na kasal sa simula ng 2021. Dahil sa pandemya, pinanatili nila itong maliit. Tanging malapit na pamilya at ilang malalapit na kaibigan lang ang dumalo. Halatang masaya naman silang dalawa, lalo na si Montera na nirigaluhan ng bagong bahay at kotse ng kanyang biyanan. Opisyal silang naging mag-asawa noong February 2021 kung saan si Montera ay 28 at si Raiden ay 32. Pagkatapos ng kasal, nagpasya si Montera na umalis na sa kanyang trabaho at maging isang stay-at-home wife. Ngunit karamihan sa kanyang oras ay ginugol lamang sa pag-uwi sa kanila upang makasama ang kanyang ina. Si Raiden naman, minsan ay bumabiyahe sa labas ng bayan upang tulungan ang kanyang ama sa negosyo. Naka-hold pa rin ang kanilang honeymoon dahil sa patuloy na travel restrictions at kahit na plano nilang pumunta sa Europa, sa kalaunan ang plano na yon ay kailangan ding maghintay. Sa kanilang malaking bahay nakatira sina Montera at Raiden kasama ang isang kasambahay na nagngangalang Shanora na 40 years old. Wala talagang masyadong ginagawa si Shanora maliban sa paglilinis. Lalo pa at mas gusto ni na Montera at Raiden na kumain sa labas o kaya naman ay mag-order ng mga pagkain online. Ngunit simula noong July 2021, nagsimulang mas madalas na bumiyahe si Raiden palabas ng bayan. Nagsimulang maramdaman ni Montera na parang isang pag-aaksaya ang patuloy
na pagpapasweldo para sa mga serbisyo ni Chanora, lalo na't hindi siya nagluluto at wala din namang maraming ginagawa. Sa paglalaba may washing machine at para sa paglilinis, naisip ni Montera na mas makakamura ang mag-hire na lang ng tagalinis kada ilang araw, lalo na kung makaka-score siya sa diskwento gamit ang promo code. Inaasahan talaga ni Raiden na hahayaan ni Montera na mananatili si Chanora. Iniisip niya na kahit papaano ay may makakasama ang asawa sa bahay kapag wala siya at makakatulong din ito kay Chanora financially. Ngunit walang pakialam si Montera. Sinabing kailangan niyang maging matipid dahil hindi porket may pera sila, hindi na sila magtitipid. Bagamat ang totoo, sinimulan niyang hindi magustuhan si Chanora dahil para sa kanya, hindi nito ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho at pinagbintangan din ni Montera si Chanora na may pinapasok itong mga lalaki sa kanyang kwarto habang naglilinis lang dapat ito. Kalaunan ay pinaalis talaga ni Montera si Chanora. Ang sabi ay ibebenta na kasi ang bahay. Nalungkot si Chanora dahil kailangan niya talaga ng trabaho. Pagkatapos ng pandemya, wala pa ring trabaho ang kanyang asawa at mayroon siyang mga anak na dapat pakainin. Ngunit walang pakialam si Montera tungkol dito at sinabing hindi naman niya yon problema. Ang bawat isa ay may kanya-kanya naman talagang problema at lahat naman ay tinamaan ng pandemya at naghihirap dahil dito. Gayunpaman, nakakaya pa rin naman ng mga taong makahanap ng paraan para makakain at hindi magutom. Kaya kailangan niya pa rin tanggalin si Chanora. Pagkatapos noong unang bahagi ng July 2021, ang kapitbahay ni Raiden na si Kitata na nagtatrabaho rin bilang driver ng kanyang ama kasama ang asawa nitong si Yuzani ay nagsabi sa kanya ng isang bagay na nakakabahala. Nabanggit nila na sa nakalipas na 2 linggo, nakita nila si Montera na tumatanggap ng mga bisitang lalaki 10 oras ng gabi. Mga lalaking hindi pa nila nakita. Kung sa araw siguro hindi ito kakaiba. Pero kung hating gabi o madaling araw, tila hindi na rin maganda. Si Raiden na ngayon ay naghihinala na rin ay hinarap si Montera tungkol dito. Lalo na nang makakita siya ng wallet ng isang lalaki sa harap na sofa na hindi naman sa kanya. Ang wallet ay walang anumang ID sa loob. Pero mabilis na ipinaliwanag ni Montera na tiyak na naiwan ito ng kanyang kapatid nang bumisita ito kanina sa araw na yon. Hinayaan na lamang ito ni Raiden, pero ngayon mas marami pa siyang tanong. Tinanong niya kung sino ang lalaking pumupunta sa bahay nila ng hating gabi at umaalis ng madaling araw. Si Montera na halatang iritado ay iginiit na kapatid niya lang yun na dumaan. Nakatulog sa sofa at pagkatapos ay umalis ng maaga para sa trabaho. Hindi niya maintindihan kung bakit nakikisali ang mga kapitbahay. Kilala ba ng mga ito ang kanyang pamilya? 6 na buwan pa lang siyang nakatira doon at ngayon inaakusahan na siya ng mga ito sa paggawa ng mga bagay-bagay. Mabilis na inilipat ni Montera ang usapan sa kanyang pagbubuntis. Sinabi niya kay Raiden na 3 buwan na siyang buntis at sabik nang magtungo sa Europa sa lalong madaling panahon para sa kanilang honeymoon na naantala. Pero nakatutok pa rin si Raiden sa trabaho at sinabi nito sa kanya na kailangan nilang maghintay hanggang sa katapusan ng taon para sa isang paglalakbay. Kinabukasan, pumunta si Montera sa bahay ni Kitata. Halatang galit, hinarap niya ito. Inakusahan na nilalaso nito ng kasinungalingan ang isip ng kanyang asawang si Raiden tungkol sa mga lalaking bisita. Galit na galit si Montera. Umabot pa sa pag-aakusa kay Kitata na sinusubukan nitong gumanap bilang bayani. Muntikan pa silang magsabunutan ni Yuzani dahil hindi nito matiis ang pang-iinsulto ni Montera sa kanyang asawa ng ganon. Pagkalipas ng ilang araw, naging madilim ang pangyayari. Sa kalagitnaan ng gabi, ang bahay ni Kitata ay pinagbabato ng mga bato at ng mga alak habang natutulog ang kanyang pamilya. Ang pag-atake ay nagdulot sa kanila ng takot at pakiramdam na hindi ligtas, kaya't saglit silang lumipat sa kanilang mga magulang na nag-aalala sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Iniulat nila ang insidente sa pulisya, ngunit walang nangyari, walang ginawang aksyon. Noong July 9, 2021, bandang 3:00 ng hapon, ganap na nahuli si Montera nang biglang sumulpot ang kanyang asawa sa bahay pagkatapos umalis sa loob ng 4 na araw sa negosyo sa Bangkok. 1 linggo daw itong mawawala sa bayan
Ngunit ngayon heto siya, nakabalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan. At kasama ni Montera ang isang lalaking nagngangalang Thanawat. Nag-uusap sila sa sala nang pumasok si Raiden. Agad na tinanong ni Raiden ang asawa kung bakit may lalaki sa bahay at kung bakit nakasara ang pinto. Mabilis na ipinaliwanag ni Montera na si Thanawat ay isang dating katrabaho na dumaan lamang upang bumisita. Isinara niya umano ang pinto dahil sa makapal na alikabok sa labas at sa mainit na hangin. Ito ay upang panatilihing tumatakbo ang aircon. Bagamat nalilito si Raiden, hindi niya masyadong idiniin ang issue, lalo pat papaalis na rin naman si Thanawat. Pero ang hindi alam ni Montera, naglagay si Raiden ng mga hidden surveillance camera sa kanilang tahanan. Mga kamera sa sala at kwarto, lahat ng hindi niya nalalaman. Nang gabing yun, pagkatapos makatulog ni Montera, tiningnan ni Raiden ang footage at dahil sa kanyang nakita, kumulo ang kanyang dugo. Sa nakalipas na 4 na araw, nagpapasok si Montera ng 7 magkakaibang lalaki sa 11 magkakahiwalay na sandali at 3 beses na naandun si Thanawat, parehong sa araw at gabi. Ang footage ay nagpakita hindi lamang ng mga kasual na pagbisita, ngunit ang mga pagtatalik nila sa sofa, sa kwarto, sa dining table at maging sa banyo. Habang pinapanood ni Raiden ang footage, nagising si Montera at laking gulat nito nang makita ang screen ng laptop ng asawa. Sumabog ang galit na namumuo sa kanya. Agad niyang inakusahan si Raiden na nag-set up sa kanya sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kamera sa kanilang bahay. Ang pagkaharap ay mabilis na umabot sa isang marahas na pagtatalo at sa init ng sandali, itinulak ni Raiden ang ulo ni Montera sa dingding. Sa lakas, nabasag ang bungo ni Montera na siyang ikinalakot ng hininga nito. Sa sobrang panik at takot, si Raiden ay gumawa ng nakakatakot na desisyon. Dahil sa hindi makapag-isip ng maayos, kumuha siya ng lagari at pinagputol-putol ang katawan ni Montera sa 13 piraso. Sa takot at hindi sigurado sa susunod na gagawin, tumawag si Raiden sa kanyang kapitbahay na si Kitada para humingi ng tulong. Gayunpaman nang dumating si Kitada, kinilabutan nito sa kanyang nakita at ginawang malinaw na hindi siya sang-ayon sa mga aksyon ni Raiden. Pagkatapos ng 2 oras ng katahimikan, sinubukan ni Kitada na kausapin si Raiden. Hinihimok siya na sumuko na sa mga pulis bago pa lumabas ang katotohanan. Sa huli, ang pagsisisi at pagkataranta ni Raiden ang nagtulak sa kanya na gawin yon. Noong madaling araw ng July 10, 2021, si Raiden kasama si Kitada ay nagtungo sa istasyon ng pulisya at ipinagtapat ang kanyang ginawa. Mabilis na tinungo ng mga otoridad ang bahay kung saan natagpuan nila ang pinagputol-putol na katawan ni Montera. Nawasak naman ang pamilya ni Montera, hindi lamang sa brutal na pagkilos kundi pati na rin sa katotohanan na siya ay buntis sa oras ng malagim na insidente. Ang ama naman ni Raiden ay nabigla sa ginawa ng kanyang anak at ang balita ng pagtataksil ng kanyang manugang ay nagdagdag lamang ng gasolina sa apoy. Sa pagsisiyasat, lumabas ang katotohanan. Si Kitada at ang kanyang asawang si Yuzani ay tumistigo tungkol sa mga lihim na gawain ni Montera at inilabas din ng pulisya ang footage mula sa mga surveillance camera sa bahay ng mag-asawa. Ang mga pagbubunyag na ito ay ikinagulat ng lahat ng mga nakakakilala kay Montera. Hindi nila inaasahan na masasangkot siya sa gayong gawain. Nabigla ang mga tao sa sobrang laswa ng katangian ng kanyang mga aksyon at ang paraan ng pagmamanipula ni Montera sa kanyang kasambahay para lamang mapatalsik ito para magawa niya ng malaya ang kanyang pagtataksil sa kanyang asawa. Pilit namang itinulak ng abogado ni Montera na tumistigo sa korte ang mga lalaking ipinakita sa surveillance footage. Marami sa kanila ang hindi pumayag habang ang ilan ay umalis, pero dumating si Thanawat. Lalo pa at nahuli siya ni Raiden sa bahay. Inamin niya na sila na ni Montera bago pa man ito ikasal kay Raiden. Ipinangako umano sa kanya ni Montera na kapag maisilang na nito ang sanggol, iiwan na nito ang kanyang asawa. Saka magta-transfer ng pera mula sa account ni Raiden papunta sa kanyang sariling account at pagkatapos ay magpapakasal sila. Nasuportahan naman ang mga pahayag na ito ni Thanawat ng kanilang chat history ni Montera. Lumabas din na si Thanawat ang naghagis ng mga bato at alak sa bahay ni Kitada.
Lahat ay dahil sa kahilingan ni Montera. Ngunit nang tumayo si Thanawat, napaiyak ito. Napagtanto niya kasing si Montera ay ginawa rin ang parehong mga pangako sa ilang iba pang mga lalaki. Nadurog siya nang malaman na ang babaeng mahal niya ay nakikipagtalik din pala sa maraming iba pang lalaki. Tumistigo din sa korte si Patra, ang kaibigan ng Montera. Ibinahagi nito na nagtapat sa kanya si Montera kung bakit nito pinakasalan si Raiden noong una. Ito ay hindi para sa pag-ibig, ngunit para sa kanyang kayamanan. Sinabi umano ni Montera sa kanya na nakakuha na ito ng bahay at kotse mula sa pamilya ni Raiden at ang kanyang mga susunod na target ay mas maraming pera at isa pang bahay, at pagkatapos ay hihiwalayan na niya si Raiden. Sinubukan ni Patra na pakiusapan si Montera, pero si Montera ay nilamon na ng kasakiman. Sinabi pa nga ni Montera na kahihiyan na nga kung maituturing na ang tulad niyang magandang babae ay napunta kay Raiden na para sa kanya ay itinuturing niyang pangit. Para naman kay Raiden, lubos niyang pinaniwalaan ang mga pahayag ni Nakitad at Yuzani. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagtataksil ng kanyang asawa at dati pa ay gusto nang maglagay ng mga surveillance camera sa bahay. Sa huli nang bumisita si Montera sa kanyang mga magulang sa loob ng isang araw, lihim niyang naiset up ang mga kamera at inilantad nga nito ng buo ang kataksilang ginagawa ng kanyang asawa. Kalaunan, ang hatol ng korte noong February 21, 2022 ay napakabilis. Napatunayan ng hukom na nagkasala si Raiden sa pagtapos ng kanyang asawa at sinadyang pagtapos sa pagbubuntis nito. Hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong, ngunit maaari siyang maging karapat-dapat para sa parol pagkatapos magsilbi ng 25 years sa bilangguan. Si Thanawat ay sinintensyahan din ng 11 buwang pagkakakulong para sa kanyang papel sa pagsasabuatan upang pagbantaan si Kitada at ang kanyang pamilya. Nagalit naman ang pamilya ni Montera. Pakiramdam nila ay hindi na ibigay ang hustisya. Gusto nilang pagbayaran ni Raiden ng kanyang buhay ang kasalanan ng kanyang ginawa. Ngunit ipinakita sa kanila ng hukom ang footage ng mga pagtataksil ni Montera, kasama na ang hindi lang isa, kundi ng maraming kalaguyong kanyang nakatalik sa mismong tahanan nila ng kanyang asawa. Kahit na nakita na ang lahat ng mga ito, ayaw pa rin paniwalaan ng kanyang pamilya na may kasalanan si Montera. Hindi nila matanggap na ang kanilang anak na para sa kanila ay isang santa ay maaaring gumawa ng mga bagay na yon. Pinanghawakan pa nila ang pag-asa na si Raiden ay hindi ang biolohikal na ama ng batang dinadala ni Montera. Pero sa kabila ng lahat ng kanilang reklamo, hindi nagbago ang kinalabasan ng paglilitis. Shoutout po kina Kitty J. Seo, kay Jesselyn Dizon Araujo from Albay, kay Reyna Edison, kay Clyde Luciano from Dubai, at kay Maldita Demonieta from Dammam. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!